Ngayon, sinasabi na naman niya, kapag nakakuha na ako ng pirma at saka ako mag-iimbestiga, hindi ako naniniwala. Oho. Patibong niya yon, trap niya yon, bait niya yon, pain niya yon, hindi na siya mag-iimbestiga. Dahil nakapirma na ang majority. Oho. Para ganap niya ng mapagtakpan ang gusto niyang pagtakpan. Oh. Ilang maleta ba ang dahilan? Kailangan malaman ng taong bayan ito eh. Oh, Gusto niya ng ganito? O sige, puntahan kita. Kinaladkad mo ang pangalan ni Adrian Bersamin. Sana kung maipakita natin. Siya mismo doon sa debate, DBCC debate, budget ng 2026. Opo. Kinaladkad niya ang pangalan ni Yusek Bersamin. Ayan. Siya mismo ha. Budget ito, sinegway niya doon. Nabigla nga kami. Sabi niya, si Yusek Bersamin, ni-name drop niya ang presidente. Ito ang pinag-uusapan nito, yung 100 billion Oho. na siningit sa BICAM. Kalahati nito o higit ay minanage ni Yusek Bernardo doon sa pag-amin sa kanya. Mhm. Ang nakuhang kickback sa 8 billion, sa 52 something billion pesos, 8 billion pesos, diniliver ni Bernardo kay Yusek Traigib Olaybar. Oho. Si Yusek Traigib Olaybar, itong sinasabi niyo ito yung pagkukwento niya doon sa plenary. Yes. Plenary debates. Inuulit ko lang. Nagpalitan pa ng armor card, sabi niya, sa basement ng Diamond Hotel. Dahil nung panahon na yon, 2 billion ang diniliver ni Adrian. diniliver ni Bernardo kay Traigib. Kay Traigib, oho. At ang pagde-deliver ng 8 billion na ito ay halos 10 instances, sabi niya. Mhm. Wow. Ngayon, nagtataka ako. Napakatinding akusasyon ito. Mabigat yun. 100 billion, ni-name drop mo ang pangalan ng Pangulo ng Republika. Aha. At nakakuha kayo doon sa hinandle lamang niya sa pagkakataon na yon, sapagkat marami pang iba, 8 billion pesos na ultimately daw ay napunta kay Adrian Bersamin. Ngayon, bakit hindi mo ipatawag? Bakit ka ako doon sa report mo, yung pangalan ni Adrian Bersamin, wala. Wala nga. Ikaw ang naghayag mismo eh. Ikaw ang naghayag mismo. Wala naman kami yung nalalaman dyan. Bigla ka na lang nagsalita dyan eh. Nag-volunteer ka. Palaging ganyan ang ginagawa mo. Oh, sinabi ko na, nag-text si Yusek Cabral. Sinabi niya, 67 ang kontraktor na kongresista. 11 contractors, hindi niya pinatawag. O, pagkatapos ito, si Adrian Bersamin, sinabit niya uli. Hindi na niya pinatatawag. Mhm. Ano bang gusto mong gawin? Puro ka lang ba, parang comics ka lang? Alam mo ito, mas magiging productive ito na wala na kasing comics ngayon eh. Nung panahon ko may comics dyan. Meron, oo. Kaya ang paghalimbawa ko, comics, alam mo. Sa high school ako eh. Opo. Medyo na-addict ako sa comics eh. Ito lang naman kasing murang-murang nababasa namin nung bata-bata kami. 50 centimos, meron ng comics eh. Alam mo, mas magiging magaling siya na writer ng comics kaysa senador. Maniwala ka sa akin. Bakit? Bakit? Ano bang mga importanteng bill ang palagay mo pinagdidibatihan namin na nanggaling sa kanya? Wala. Kahit isa. Pero ang palagi niyang ginagawa itong ganito. Kwento. Ang ganda na nga lang, kanakuha niya yung Blue Ribbon Committee eh. Blue Ribbon. Oho. Ang ganda na nga sana eh. Baka sakaling dahil sinabi niyang mas magaling siya sa akin. Mas gusto ko naman kung magaling siya sa akin, di maganda. Oh, tama, okay lang naman yun, opo. Oh, paano ngayon gagaling ka? Ayaw mo na nga mag-imbestiga. Tumigil. Oho. Bigla kang tumigil. Anong gagawin mo ngayon? O ngayon, tuloy natin yung sinasabi niya kay Bersamin. Ngayon, alam mo ba kung bakit ayaw niya nang ipatawag si Bersamin? Bakit? Oho. Aba, nakita niya siguro may resibo yung Bersamin. Ah, may resibo ho? Ako nakita ko yung resibo na yon. Anong resibo? Meron siyang accounting. Yung accounting ng 8 billion kung kani-kanino Kung saan napunta. ganun Kasi ba? yung diniliver 8 billion, tapos... 8 billion na kay Adrian Bersamin. Oo. Ngayon, ang buong akala niya, okay. walang accounting. Nakita niya meron sigurong account. Nalinawan niya na, ako nakita ko eh. Nakita ko mismo, merong accounting. Tako. Ngayon, isa sa item do sa accounting, Opo. mga flood control projects, na pera ito ha, pinagkitaan sa flood control. Isa sa item, kasi sila
ay senatoriables ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ano ang panahon na yun? Eh, During meron isang during item. campaign po ito. Meron isang item, napakalaking halaga Opo. for the senators. Oho. O di direkta siyang nandun. Meron pang isang item for the senator's expense. May isang item. Meron pang isang item. Oh, May nakalagay- advertisement. Opo. Itemize. Oo. Pagkatapos, yung wrapper na ginamit, Opo. Andrew yata ang pangalan. Opo. Ay, namin naman ni Andrew, meron talaga siya. Oo, parang Opo. 60 billion. Sipin mo. 68. Oo. Nagsimula daw yung 100 eh. Tumawad na lang Hindi sila. ba siya hindi ba siya nagdirektang nakinabang doon? Kaya ayaw mo nang ipatawag? Hindi lang flood control projects, doon sa mismong accounting ni Adrian Bersamin. Ako naniniwala akong walang kasalanan yung tao eh. Si Adrian. Siya lamang ang ginamit. Mukhang na-presto din yung tao. Oo. no? Oo. Mula sa kanyang accounting, hindi lamang flood control projects, Jen. Oho. Pati ang kinukolekta at dinideliver ng Bureau of Customs halos 100 million per week. Wow. Per week? Oho. Oh, ngayon ayaw niyang tawagin. Oho. Oh, ngayon ang ito yung pangalawang hamon ko. Yung unang hamon ko kanina, Jen. Opo. Papayag ka ba na mag-press con pagkatapos kitang mabigyan ng halimbawa ng request ni SP ng mga projects? Oho. Jen, paliliwanag ko to ha. Opo. Si SP ay isang mabuting tao. Oho. Iyan ay palabiro, nakakabiruan ko rin. Aha. Bibigyan ko lang siya ng halimbawa kasi. Halimbawa, si SP, naghiling. Walang masama doon. Walang masama. Humiling Talagang- lang eh. Opo. Kagaya na sinasabi ko at sinasabi niya rin, kalakaran yun kasi kailangan natin tulungan ng constituents natin. Opo. Hindi mo pwedeng ipagkait. Ano sasabihin siya itong tao na magito pagkatapos kong iboto? Oho. Walang project. Pina-endorse ko lang naman ito. Tinta lang naman ang ano niya, ba't hindi mo pirmahan? Pinakita ko naman sa'yo Oo. na ito'y supported by documents. Oho. Pinakita ko naman sa'yo, nakapirma na yung mga taong dapat pumirma. Namamagasa lang ako, baka sakaling sa pirma mo, Oho. baka magkaroon na ng visa. Maaprubahan o kaya mapayagan. Mapapondo. Opo. So, yun ang gusto ko ipaliwanag kay President Soto. Opo. Walang masama doon. Wala akong masamang tinapay sa kanya. Oo. Gusto ko lamang testingin itong taong ito Kung anong gagawin. kung anong gagawin niya para maging consistent siya sapagkat he is consistently inconsistent. Oo. Oho. Oh. Oo Bakit nga. ako ang babalikan niya? Oho. Hindi siya consistent eh. Mhm. Oo. Akalain mo, 2022 pa lang din. Meron daw siyang nakausap na congressman. Tinanong niya raw, ilan ba kayang congressman na contractor ngayon? Sabi raw sa kanya, 67. 67. Sabi niya, baka 2022 yun. Baka ngayon kanya, baka higit pa roon. Ngayon, sinisita siya, bakit hindi mo man lang pinatawag yung mga 67 na Contractors. contractors Yeah, na opo. congressmen? Sabi niya, wala naman ako listahan eh. Sinabi lang sa akin nung nakausap kong congressman. May Ganun siya nagsabi lang daw sa kanya. Opo. Mahilig siya sa sabi-sabi. Okay? Oo. Sabi niya, magaling siyang investigador eh. Nakausap mo na pala yung kaibigan mong congressman at sinabi niya sa'yo, meron siyang kilalang 67 na contractors na congressmen na kung saan yung mga proyekto nila, sila mismo ang nag-i-implement. Ba't di mo pa kinuha yung listahan? Oo nga. Ba't di mo pa kinuha yung pangalan? Oo. Ano ang gusto mong palabasin? Mhm. Talagang ayaw mo talaga eh. Pagka congressman, ayaw mong tuntunin. Nasaan ang consistency rito? Bakit sasabihin niya, alam mo kanya, si Senator Marcoleta, nawala sa hulog eh. Oo nga Yung po. nung gano'n siya, nung nagpa-interview siya, hindi ko maintindihan kung ba't niya sinabi yun. Wala na siya, hindi na siya in sync with reality. Oo. Yun ho ang kanyang binabanggit. Akalain mo kanya, sinabi ko na nga na ayaw kong magpa-interpolate dahil nga ang gusto ko bago ako mag-yield ng floor Ipumirma ay muna. makumpleto muna yung signature na gusto ko. Na kailangan makapirma yung majority. Mhm. Akalain mo tumayo pa. Madalas ganyan eh, sabi niya. Oo. Ang sabi ko naman kako, kung sinabi mo lang na ayaw mo magpa-interpolate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senator Marcoleta, Opo. dahil natatakot ka o nahihiya ka, Oho. tatanggapin ko yung katwiran mo eh. Oho. Ba't kita pipilitin? Ayaw mo nga eh. Oo nga naman. Baka nga naman takot ka. Mhm. At alam ko takot na takot ka talaga.
Either pupunta ka sa lounge natin, pupunta ka sa opisina mo, nandun ka naman nakikinig ka naman Mhm. Pero wag mong gagamitin na dahilan na kailangan naming pumirma muna. Sino ba yung wala sa hulog ngayon? Oh. Nakakita ka ba partial report, papipirmahin mo kami? Ang partial report po ay hindi kumpleto. Opo. Kaya gusto ko ikumpleto mo muna para makita natin kapag ka maganda na at sang-ayon naman sa mga nangyari, sa dami ng mga taong kinausap natin, bakit hindi kami pipirma? Mhm. Alam mo sa akin, Jen, Nelson, trap yun Bait po ba yun? Oh. Bait lang yun. Oh. Sino makakapigil sa iyo, halimbawa? Kunwari ikaw alam mo, ayaw ko na siyang tawagin na Senator Lacson. Bakit po? Tatawagin ko na lang siyang Ping mula ngayon. Ganon. Alam mo kung bakit? Oho. Palagi niya sinasabi yung interparliamentary courtesy. Opo. At palagi ko na may pinaliliwanag ang parliamentary courtesy, kinapapalooban ng dalawang chamber ng legislature. Ito yung House of Representatives at saka yung Senate. Senate, oho. Sabi niya, tingnan mo, wala talaga sa hulog Sinabi ko na nga sa kanya, sabi niya, this is the time-honored tradition. Yes po, tama, oh. Di ba? Sinabi po niya yan, oh. Bakit ba hindi niya maintindihan yun? Sabi niya ganon. Ang sabi ko, paano natin igagalang pa yung tradisyon na yun? Hinihingi na ng pagkakataon na ipatawag mo na. Kasi sila yung nasasangkot dito Lahat na ng mga ebidensya na tinutumbok sa sworn statement ng napakaraming tao, sila na ang tinutunton. Aha. Bakit? Kung sila ba'y pinatawag natin para matanong man lang natin alang-alang sa pangangailangan ng taong bayan na makilala na kung sino talaga ang salarin, kawalan ba ng paggalang yun? Sino ba yung gusto mong igalang talaga? Yung taong bayan? O yung itinuturo ng maraming mga dokumento? Ibig ko sabihin, Jen, Nelson, ang pagkagalangan nandun talaga Ngunit kung minsan, ilalagay mo na rin sa ayos Sasabihin ko lang, mawalang galang na, Jen. Mawalang galang na, Congressman Nelson. Ito naman hinihingi na ng pagkakataon. Palagi ko na maintindihan nyo naman ako Kasi napakarami pong dokumento na tumutukoy sa inyo. Gusto kong maimbita naman kayo para matanong lang ng mga ilang bagay. Ayun, oho. Sa tingin ko naman, hindi kawalan ng paggalang yun Ayun naman, oh. Okay? Ngayon, kung ayaw ninyo, hinihingi na pa rin ng pagkakataon, isasabihin ako na kayo, kinakailangan na yun Kasi, mas importante ang kahilingan ng taong bayan sapagkat sila talaga ang pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa. Sila ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Kaya nandyan ang nanunungkulan dahil sa kanila. Silang naglagay dyan. Yes po. Ngayon, bakit ko sasabihin, ayaw ko na siyang tawagin Senator Lacson. Siya yung unang hindi gumagalang Uunahin mo bang igalang yung kapitbahay natin, sabi ko nga. Samantalang tayo bilang miyembro ng isang pamilya dito sa bulwagang ito, hindi mo man lang kayang gumalang. Nakakita ka lang ng kaprasong papel. Sasabihin mo na kinakailangan dali sa ombudsman para... Maimbestigahan na kagad, oh. Paano? Halimbawa lang naman to, Nelson. Halimbawa, sa Lunes, bibigyan ko siya ng kaprasong papel. Opo. Kaprasong papel, ngunit naglalaman ng isang validated na impormasyon na yung aming Senate President ay humiling din ng mga projects. Oho. At ito ay validated sapagkat galing ito sa DPWH. Opo. Oo. Hindi lang basta sulat kamay ito. Hindi sulat talagang pirmado. Formal to Request. Merong covering letter na galing sa DPWH at naka-attach yung kahilingan ng aming Senate President. Hindi 500 million, 3.5 billion. Wow, ang laki. Mangangako ba siya na kagyat siyang tatawag ng presscon para sabihin niya, kailangan ito daling kagad sa ombudsman. Oho. Bakit ganun ang style niya? Pero yung kahilingan niya, walang masama dun, ha? Wala. Sabi ko nga, Oho. sa buhay ng Isang senador, mga senador at saka ng mga congressmen,
karaniwan na yung hihilingin sa'yo na paki-endorse nyo po ito. Opo. Matagal na po kasi ito, hinihiling namin. Ang laki pong tulong nito sa aming komunidad eh. Mhm. Baka po, kung kayo pong mag-endorse, Mapagbibigyan siguro. Baka ganun. umaasa rin sila. Oo. Ipagkakait mo ba yun dyan? Baka sakali nga naman pagka-endorse mo, baka naman ibinigay nga. Oo. Hindi dahil sa gusto mong magpasikat. Kung hindi, yung hinihiling nila eh. Opo. Oo, ano ngayon ang sasabihin niya? Kung nakikinig ka, alam ko naman nakikinig ka eh. Bibigyan kita sa Lunes kung gusto mo. Pero ito wala pong bahid na, wala po akong ibig sabihin ka sa aming Senate President. Umunahang kailangan po, lilinawin ko na ito. Sa 22 kasama ko pa sa Senado, kailangan po marinig ninyo to. Wala po akong issue sa kanila. Yes po. Nakikita ko po sa kanila ang paggagalangan sa bawat isa sa amin. Oho. Ito po, ipaliliwanag ko sa iyo kung paano. Marami pong beses na hindi po kami nagkakaayon-ayon sa maraming bagay sapagkat maraming pananaw po dito, maraming opinyon. Yes po. Ang Senado po kasi ay tinawag na isang parliamentary institution. Yes. Ito po ay isang deliberative assembly. Dito po talaga tatalakayin, magdidebate po kayo rito. Ngunit walang personalan. Walang personalan po. 24 Republic nga rin yan, Sen, di ba? Oh. Ganon. Ngayon, Opo. sa 22 kasama ko ron, wala po ako masasabi sa kanila. Kung minsan po, kahit na kaibayo yung pananaw, ganon din sila sa akin. Pero pag nakita ko na meron silang pakikiusap, pwede mo bang pirmahan ito, Supportahan ito, Sen? oo, yes, oo. Kasi ito, ako, pipirma ako. Walang pag-aalinlangan. Pumipirma ako. Alam po nila lahat yon. Ganun po yung pagkagalangan. Kahit na hindi tayo nagkakasundo sa ibang bagay sapagkat ito'y opinion lang at meron tayong sariling pananaw kung paano natin i-approach ang bawat panukalang batas, hindi natin pinapayagan na pag-aaway-awayin natin ang sarili natin sapagkat kapwa tayo naglilingkod sa mamamayan. Yes. Pero si Ping nag-iisa lang siya eh. Aha. Ganito ang kanyang ugali. Palaging ganito. Kaya nung sinabi ko, nakakita na 67. Oh, nakita mo yung tumayo siya. Sabi niya, yung mayor ka ng Candaba. Oho. Meron silang ganito, yung mga anak nila, ganito, nagporma ng ganito. Ito yung kanilang nakuha, 2.5 billion ng... puro ganito. Pagkatapos, hindi naman niya... Pinatawag. Hindi niya pinatawag. Hindi na imbestigahan, Nag-identify siya ng 11 contractors. Sa kanya privilege speech. Alam mo yung pag nag-privilege speech dyan, makikita mo, talagang parang kompleto sa Ricardo, sabi nga nila. Opo. Ang maganda yung graphics. Maganda yung Hindi lang graphics. Presentation, no. Maluluma si Lino Broca rito. Kompleto yung cinematography, merong screenplay, Pati sound effects, ano? kulang na lang, musical scoring, maniwala ka sa akin. Natatandaan ko sa inyo, sinasabi nyo, BBB yata yun no? Yun nga, Oo, mga yung anak tatlong daw nila. Oo. Ngayon, ang ibig ko sabihin, bigla siya magsasalita, ngunit hindi naman niya itutuloy. Hindi niya ipatatawag. Masisira lang yung pangalan. Ganun ang gusto niya palagi. Yung pailalim na atake, pailalim na taktika. Ayun, Bakit niya ako pinasasaringan ngayon? Ako lang kasi ang nagpapaalala sa kanya. Ang gusto ba niya, titigil ako? Ang gusto niya ba, takutin ako? Nagkamali siya eh. Nagkamali siya. Kaya sabi ko, nag-iisa na lang siya eh. Alam mo, sa una kong pagpunta sa Senado, nahalata ko agad na parang takot na takot sa kanya yung mga kasama ko. Mawalang galang na sa kanila. Yung ibig ko sabihin, hindi yung takot, yung parang nagdi-defer sila, na parang ayaw na lang nilang makipagbanggaan, ayaw na lang nilang gano'n dahil maring iniiwasan siya, parang gano'n. Na parang kasing sa tingin niya, naipundar niya ang sarili niya. Ito yung kanyang, palagi niya sinasabi, I've spent 50 years of service in government. Ano? Na parang walang kablemis-blemis, parang walang kulubot, parang walang kabahid-bahid ng walang bahid dungis. Yes po, Parang nakalimutan niya yung napakaraming episode sa buhay niya na. Nakalimutan niya yung sa Isabela.
na ano siya na tungkol sa mga illegal logging. Oho. Di ba? Nakalimutan niya yata yung Kuratong Baleleng. Oho. Nakalimutan niya yung ano ba isa? Corbito, ano yun? Daser Corbito. Daser Corbito. Ganun po ba? Oh. Mhm. O baka hindi niya alam na alam ko kung bakit nawala na lang bigla yan. Maraming mga tao ang kinasangkapan kung bakit na-dismiss ang mga kaso na yan. At huwag mo sasabing magmamalinis-malinisan ka. Totoo yung sinabi ko na nung hindi ko pa siya kilala, napagkamalan niya akong reporter dyan eh. In-interview ko raw siya. Ganun po. Oh. Binasa ko yung transcript nung interview niya eh. Kasi kanya, in-interview ako niyan. At napahanga daw ako sa kanya. Opo. Hindi pa congressman yan, kanya, hindi pa senador. Nung siya nasa media pa. Napagkamalan niya akong interview, nag-interviewer o media kasi meron tayong program ngayon. Opo. Isip-isipin doon pati yun sasabihin niya. Kasi nabanggit ko nga, dahil nga napahanga niya ako na isang araw, nagsasalita siya, lahat ng carnap vehicles, dalhin nyo rito sa Camp Crame. No questions asked. Yes po. Abay, padaan-daan nga ako ron dahil ang aking opisina sa Ortigas lang. Opo. Ortigas. Nakabunto ng mga sasakyan na karnap. Mga nakaw na sasakyan. Mga generals, sinole, no questions asked. O di humanga naman ako. Mukhang Tama naman ito yung gusto ko kako. PNP chief siya nun. Tinawagan ko ngayon si Bayani Fernando na isa sa mga kaibigan natin. Kasi si Bayani, isa ring masugid sa mga reforma yan. Nakita mo yung Marikina noon na walang... Sabi niya, Malinis, maayos, gusto niya, disiplinado. Yes po. ipalitaw ninyo yung bangketa. Hindi po pwede. Pinagdidemanda siya ng maraming mga tao, pati. Opo. Hindi ba nga niya, basta demanda nyo ako, pero kailangan ganito ang mangyari. Kailangan malinis, kailangan maayos ang kalsada, lilitaw ang bangketa. Meron siyang political will eh. Oho. So sabi ko sa kanya, Bayani, kausapin mo si Ping, sabi ko. Yung PNP chief. Bakit? Maganda rin ang nakikita ko eh. Kausapin mo, sabihin mo, kung mandidato siyang president, ikaw naman ang vice president. Kinuwento ko pa eh. Kay Senate President. Senate President Soto eh. Okay. Sayang, namatay na. Sana man lang eh. Opo. Nung una kasi siguro, maaaring gano'n ang nakita. Kung ako, nakita ko yun eh. Pero nawala eh. Sayang. May sinasabi niya na wala naman nagbago doon eh, sabi niya. Sinabi pa niya walang nagbago doon. Wala doon nagbago. Yun pa rin daw po siya. Ako daw ang nagbago eh. Ako daw ang wala sa hulog. Siya raw hindi nagbago. Paano ko hindi nagbago? Ayaw mo nang mag-imbestiga. Bakit? Kinuha mo ang posisyon na yon. Ang Blue Ribbon kasi, Jen, ito lamang ang natatanging komite na binigyan ng kapangyarihan at mandato na mag-usisa ng non-feasance, malfeasance, and misfeasance. Yes po. Wala na sa ibang komite. Kaugnay ng general function na in aid of legislation. Pero ito lang talaga ang kinatatakutan sapagkat ito ang merong mandato na tumingin ng katiwalian, mag-imbestiga kahit sino. Ang napakalaking responsibilidad, Nelson. Yes po, oo. Lalong-lalo na ito ngang napakalaking nakawan na ito. Bakit bigla mong itinigil? Yung flood control scandal, opo. Bakit lumipas ang 9 na buwan? At ngayon hindi mo alam kung susulong ka o hindi.